point. Salamat kang Radyoman Bien Abanos ug mao mga kasama inyong nadungog ang managlaing opinyon sa ato ang pipila ka kapwa Dabawenyo sa mga kasama ang ato ang special guest na ni mga kasama ang ato ang may mo gyud special karon mga kasama kay once again isgutan nato dinhi kung unsa man ang mga benepisyong inapaningkamutan karon sa gobyerno partikular na sa Kongreso sa atong mga suking tigpaminaw nga senior maminaw tagtarong ha sa atong bisita karon. Once again mga kasama, let us all welcome ato ang representative sa Senior Citizens Party List ug ato ang chairperson sa Committee on Senior Citizens. Let us all welcome mga kasama Congressman Mila Aquino Magsaysay. Magandang hapon po Kong Mila. Live po tayo ngayon sa DXDC RMN Davao. Ito po pala si Radyoman Leo. Welcome po dito sa programa nating Straight to the Point Afternoon Edition. Baka gusto nyo pong bumati sa atang mga Dabawenyong tagapagkinig, Congressman Mila. Yes, Congressman Mila. ng Davao at magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Magandang hapon din po Kong Mila. Kong, ano po before tayo dumako dun sa mga pag-uusapan natin mga batas or any benefits from our for our senior citizens, kumusta po kayo Congressman Mila? Mabuti naman. Alam mo, tuwang-tuwa nga ako dahil katatapos lang ng executive check-up ko itong weekend, ay normal lahat. Lahat, pati blood sugar. Kaya wala naman ako talagang maintenance. That's good to hear po, Kong Mila. Kong, dito na po tayo sa pag-uusapan nating mga benepisyo para po sa ating mga senior citizen. Ano po ba yung mga inaasikaso nyo ngayon sa ating committee dyan po sa senior citizen at ano po yung mga panukalang batas na sinusulong natin para po sa kapakanan ng ating mga senior citizens? Well, alam mo naman, nung 17 Congress pa, 2016, ipinaglalaban na natin yung Universal Social Pension. At nakuha naman natin nung 19 Congress. Na-approve nung May 2024, na-approve dito sa Congress. Kaya lang hindi na-aksyonan sa Senado. So ngayong 20th Congress, i-file na natin uli. At aprobado na sa Committee on Senior Citizens dahil ako ang chairperson. Tapos nasa appropriation na. So hindi na magtatagal ito, by the grace of God, ma-approve na ito. Kong, balita ko tinatalakay na din po as you mentioned po, tinalakay na rin itong Universal Social Pension at even suportado ito ng National Commission for Senior Citizens. Kong, Yes. Pwede niyo po ba itong mapaliwanag kung ano po ba itong Universal Social Pension? Ang Universal Social Pension ay pangkalahatan na ito. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta 60 years old ka pataas, mayaman ka man, mahirap ka man, o may pension ka na tinatanggap sa SSS, GSI, SPBAW, at kung ano pang pension, ay qualified ka na. Na tumanggap ng buwanang pension pag ito ay naisabatas na. Kung meron po ba pangkalahatan ito, pangkalahatan. Kung meron po ba tayong subjected amount kung magkano yung mga tatanggapin ng ating mga senior citizen? Well, nung 19 Congress kasi, na-approve 500. So ngayon, dito sa committee, nag-usap-usap kami ng mga members, itinaas namin ng 1,000 para pantay-pantay na ang tatanggapin ng social pension ngayon at saka itong Universal Social Pension. Yes, kaya nasa appropriation pa and hopefully mahanapan ng pondo yung another 500. Kasi yung 500 may pondo na. Ito na ng another 500 ang hinahanapan. Hopefully, mahanapan para at least 1,000 ang tatanggapin sa Universal Social Pension. Ano po ba ito, ma'am? Buwanan po ba ito or... Well, buwanan ito. So kung every 3 months ibibigay, 3,000 ang tatanggapin nila.
Okay, ma'am, meron na po ba tayong na-set na requirements ng ating mga senior citizen? Ano yung mga Para ipapasa saan? nila? Isusumite nila sa sa mga kung saan nila tatanggapin yung universal social pension? Oo, ay kailangan mag-register sila, no? Kung hindi nila kayang mag-register sa Committee on Commission on Senior Citizens, ay maski na sa OSCA. Kasi may OSCA naman sa lahat ng bayan. Sa Office of the Senior Citizens Affairs. Lahat ng bayan may OSCA. So pwede na sila mag-register doon para kung ma-approve, maisabatas na itong Universal Social Pension, ay maibilang na sila. Kaya sinasabi ko palagi sa mga presidente ng mga organizations na maski yung mga bedridden, maski yung mga hindi pa nakaano, tulungan nila na ma-register. Kasi importante ito dahil doon magbe-base ang pamimigay ng Universal Social Pension. Kaya importante na lahat ng mga senior citizen ay magpa-register. Congresswoman, balita ko rin po dito naman po sa usaping geriatric ward sa mga ospital. Magkakaroon po ba tayo dito ng geriatric ward sa mga ospital natin sa Davao City? Yes, because of this Philippine Geriatric Center na naaprubahan na at may binigyan ng 1 billion na pondo dito sa Kongreso at ina-approve na rin nila sa Senado dahil priority bill ito ng ating presidente. At yung geriatric center na yan, lahat ng government hospitals ay magkakaroon ng geriatric ward para at least may sariling kalalagyan ang mga nakatatanda. Kasi it's a specialty hospital para lamang sa mga nakatatanda. So 60 years old and above po ba ito, Congresswoman? That's yes, basta senior citizen, universal social pension yung 60 and above. Pero okay. ito, lahat ng senior citizen. Okay. Sige po, ma'am. Dito po sa bago po tayo matapos, ma'am, meron po ba tayong matitiyak o kailangang abangan ng ating mga eligible na mga senior citizen? Ano po 'yun? Yes, yung marami po tayong ipinail na batas na kung isa-isahin natin ay magagabihin na po tayo. Ang isinusulong ko sa ngayon na talagang Senior Citizens Anti-Abuse Act para lahat ng kasi gusto ko ang mga senior citizens marespeto. So pag naisabatas ito, wala nang sino mang makaabuso sa mga senior citizens kasi makukulong sila. Isa pa na sinusulong ko ay yung sangguniang nakatatanda. Kasi may sangguniang kabataan, dapat may sangguniang nakatatanda rin para may representante at boses ang mga nakatatanda sa lahat ng konseho, barangay, municipal, city at provincial. Para dito, para at least kung may representative sila at may problema, dito matitake up, lalo na sa barangay, ang kanilang mga problema at pangangailangan. Alright, that's good to hear po, Congresswoman Mila. No? Sana po ay maaprubahan ito kasi marami-rami na rin yung mga naaprubahan ng ating presidente ngayon, di ba po? That's it. Yes. At isa pa na sinusulong ko ay itong Senior Citizens Daycare Center in all barangays. Para sa ganon ay yung mga nagtatrabaho ng mga anak na iiwanan yung nanay o tatay mag-isa sa bahay, meron silang mapag-iwanan. At yung mga hindi rin pwedeng pumunta. Lahat ng senior citizens sa barangay, pwedeng pumunta dito sa Senior Citizens Daycare Center. Kasi dito, maalagaan sila, ma-check up, mapakain, at magkaroon sila ng activities para hindi sila maulyanin, palaging active sila. Yun ang purpose nito. At at least may pupuntahan ng mga senior citizens para magsaya sila, magkasayawan, magkantahan at kung ano man ang kanilang magagawin. Okay, last na lang po, Congresswoman Mila. Yes. Bago po tayo magtapos, meron po ba kayong any message po sa ating mga tagapakinig ngayon, especially sa mga solid listeners din po na mga senior citizen?
Yes. O, sa aking mga minamahal na ka-United Senior Citizens sa Davao, ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Hindi po pangako ito, kundi ginagawa ko na po. Na habang nandito po ang inyong kapatid, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, at humihinga po tayo, ipaglalaban natin ang karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo ng mga seniors. Okay, thank you so much po Congresswoman Mila, and maraming salamat po sa time and effort niyo po sa interview po na ito. Maraming salamat po Kong Mila. Maraming salamat din sa pagbibigay ninyo na oportunidad na masabi ko sa aking mga minamahal na ka-United Seniors. Alright po, magandang hapon po, and ingat po kayo palagi. Thank you. Ikaw din. Straight to the point. Og mo ko makasama na dungog ninyo ang tingog ni United Senior Citizens Party List Representative og ato pong Committee Chairperson on Senior Citizens, no other than Representative Mila Aquino Magsaysay. Og ubay-ubay na sabday mga kasama no ang mga gipangduso karon ni Congresswoman Mila Aquino Magsaysay nga kini mga benepisyo alang sa ato mga senior citizens. Straight to the point. Straight to the point. Alas 5:05